Kinabukasan, isinama ni Mei si Jiro sa isang arcade upang sanayin siya sa paglalaro ng crane games. Ipinaliwanag niya na isa ito sa pinakamadaling paraan upang mapahanga ang isang babae habang nasa date dahil mukhang napakaastig ng isang lalaking kayang manalo ng mga premyo nang walang kahirap-hirap. Sa kasamaang palad, napakahina ni Jiro sa larong iyon. Kahit gumastos siya ng mahigit 10,000 yen, hindi pa rin siya nakakuha kahit isang premyo mula sa mga makina. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin niya ang isang whack-a-mole game sa tabi. Sa sandaling magsimula siyang maglaro, madali niyang nataman ang bawat lumalabas na nunal ng may perpektong katumpakan. Napakatalas ng kanyang reflexes kaya nakapagtala pa siya ng bagong high score. Inamin ni Mei na kahanga-hanga ang ipinakita niyang galing, ngunit sinabi rin niya na baka matakot lamang ang mga babae sa sobrang nakakatakot niyang precision imbes na ma-impress. Matapos gumugol ng mas maraming oras sa arcade, nagpa siya silang kumuha ng ilang litrato upang maging alaala ng araw na iyon. Pagkatapos nilang magpicture, biglang tinanong ni Mei si Jiro kung may narinig na ba siya tungkol sa tinatawag na Hitman Hunter. Ayon sa kanya, ilang tanyag na assassin ang kamakailan lamang na natalo ng isang misteryosong tao na kilala lamang bilang Hitman Hunter. Kahit ang ilan sa pinakamagagaling at pinakaginagalang na mamamatay tao sa kanilang mundo ay nabigo laban dito. Dahil doon, binalaan ni Mei si Jiro na manatiling maingat at laging nakabantay. Naunawaan ni Jiro ang babala at naghanda silang umalis sa arcade. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, isang misteryosang babaeng kulay rosas ang buhok ang biglang lumapit kay Jiro at sinabing nais niya itong makausap. Bago pa niya ipaliwanag ang kanyang pakay, tinanong muna niya kung maaari silang magpicture ng magkakasama. Pagkatapos kumuha ng mga litrato, umupo silang tatlo at ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Kimi. Ipinaliwanag niya na nais niyang kunin si Jiro para sa isang trabaho at matagal na siyang naghahanap ng pagkakataong makausap ito ng personal. Sinabi ni Mei na maaari namang kinuha na lamang ni Kimi si Jiro gamit ang app sa halip na pumunta pa roon ng personal. Ngunit mayabang na sumagot si Kimi na dapat silang matuwa dahil isang magandang babae tulad niya ang kusang nakipagkita sa kanila ng harapan. Sa sandaling marinig iyon ni Mei, agad niyang hinayla si Jiro at nagsimulang lumayo. Ngunit mabilis na nakiusap si Kimi na bumalik man lamang sila at pakinggan muna siya. Kalaunan ay bumalik sina Jiro at Mei sa mesa at doon tuluyang ipinaliwanag ni Kimi ang tunay niyang dahilan. Ibinunyag niya na isa rin siyang master. Dahil sa sitwasyon tungkol sa Hitman Hunter, nais niyang kunin si Jiro bilang personal niyang bodyguard hanggang sa mahuli ang mamamatay tao. Pagkarinig ni Mei sa kahilingang iyon, muli niyang hinayla si Jiro upang umalis sa pangalawang pagkakataon. Iginiit niya na ang isang master tulad ni Kimi ay dapat kayang protektahan ang sarili nito nang hindi nangangailangan ng bodyguard. Alang-ay nang inamin ni Kimi na hindi talaga pakikipaglaban ang kanyang espesyalisasyon. Ngunit hindi pa rin naniwala si Mei. Bago pa tuluyang maging mas awkward ang sitwasyon, namagitan si Jiro at sinabi kay Mei na dapat muna nilang pakinggan ng maayos si Kimi. Nang marinig ni Kimi na ipinagtanggol siya ni Jiro, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso at halos mahulog siya sa pag-ibig dito sa mismong sandaling iyon. Nang muli silang makaupo, nagpa siya si Kimi na ipakita kung anong uri siyang master. Bigla siyang gumawa ng kakaibang tunog at isang maliit na hamster ang lumitaw sa tabi niya. Doon nila nalaman na isa siyang hamster master at Sirius ang pangalan ng maliit na hamster. Ipinaliwanag ni Kimi na ayaw niyang madamay sa problema tungkol sa Hitman Hunter. Sa kasamaang palad, ang samahan ng mga master na kanyang kinabibilangan ay lubhang obsesyonado sa pagpabagsak dito. Pagkarinig noon, iminungkahi ni Jiro na dapat ang mismong samahan na lamang ang magprotekta kay Kimi. Ngunit malungkot niyang ipinaliwanag na walang sino man sa kanila ang mag-aabalang tulungan siya dahil napakababa ng kanyang ranggo sa hanay ng mga master. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay walang pakialam kahit mamatay pa siya. Inamin din niya na wala pa siyang napapatay kahit isang tao, dahilan kung bakit minamaliit siya ng ibang master at hindi siya sineseryoso. Sa kabila nito, tuluyan nang isinuko ni Kimi ang ideya na kunin si Jiro dahil alam niyang hindi niya kayang bayaran ang napakataas nitong arawang bayad. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, binayaran ang kanilang bill, at naghanda ng umalis. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil kahit paano ay nakilala niya ang kanyang idolo bago siya posibleng mamatay. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo,
Biglang tinawag siya ni Jiro at sinabing handa siyang protektahan ito kapalit lamang ng 10,000 yen bawat araw. Sa sandaling marinig iyon ni Kimi, naging emosyonal siya at agad na tumakbo upang yakapin ng mahigpit si Jiro. Pagkatapos noon, isinama ni Kimi sina Jiro at Mei upang makilala ang iba pang miyembro ng samahan. Ngunit pagdating nila sa headquarters ng asosasyon, nadiskubre nilang patay na ang lahat ng nasa loob. Habang naglilibot sila sa matinding pagkabigla, napansin nila ang isang lalaking puti ang buhok na tahimik lamang na nakatayo sa sulok. Noong una ay inakala nilang isa itong miyembro ng samahan, ngunit agad sinabi ni Kimi na hindi pa niya ito nakikita kailanman. Bago pa man sila makapag-react ng maayos, biglang sumugod ang lalaki sa napakabilis na bilis at diretsyong sinaksak si Jiro sa tiyan bago muling tumalon paatras. Agad na nakilala ng Hitman Hunter si Jiro bilang Poison Master. Sa katunayan, natuwa pa ito na nagkita sila ngayon dahil hindi na niya kailangang sayangin pa ang oras sa paghahanap kay Jiro sa hinaharap. Nanigas sina Mei at Kimi sa sobrang pagkabigla at hindi makagalaw. Samantala, mabilis na sumigaw si Jiro at inutusan silang tumakas. Nang mahimasmasan mula sa pagkataranta, agad na sinunod ng dalawang babae ang utos at tumakbo palabas ng gusali. Kasabay nito, napagtanto ni Jiro na bahagya lamang niyang naiwasan ang isang nakamamatay na sugat. Kahit napigilan niya ang karamihan sa pagdurugo, malaki pa rin ang ibinaba ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Maya-maya, naglabas ang Hitman Hunter ng maliit na kutsilyo at inundayan siya ng mabilis na pag-atake. Muntik itong maiwasan ni Jiro, ngunit napakalakas ng hiwa kaya nahati maging ang isang buong gusali sa likuran niya. Napagtanto ni Jiro na mamamatay siya kung patatigilan pa ang laban kaya nagpa siyang tumigil na sa pagpipigil ng kanyang kapangyarihan. Tinurukan niya ang sarili ng pinakamalalakas niyang lason, dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang bilis, lakas, at kakayahang makasubaybay sa kalaban. Gamit ang pinahusay niyang kakayahan, nagpakawala siya ng sunod-sunod na mababagsik na suntok sa Hitman Hunter at kalaunan ay naipadala niya ito pabagsak mula sa rooftop. Inakala ni Jiro na sapat na iyon upang tapusin ang laban. Ngunit maya-maya lamang, lumabas mula sa usok ang Hitman Hunter nang walang kahit anong sugat. Mas lumala pa ang sitwasyon nang casual itong sumagot ng tawag mula sa kanyang boss na parang walang seryosong nangyayari. Mabilis na nagpatuloy ang laban at binuhat ng Hitman Hunter ang isang napakalaking haligi ng billboard upang ipanghampas kay Jiro. Nagawa naman ni Jiro na gamitin ang kanyang flame toxin upang wasakin ang higanteng haligi. Subalit kalaunan ay nakahanap ng pagkakataon ang Hitman Hunter at marahas nitong ibinagsak si Jiro direkta sa lupa. Lubos na nabigla si Jiro dahil kahit pinalakas na niya ang sarili gamit ang makapangyarihang enhancement poisons, hindi pa rin niya kayang sabayan ang galaw ng kanyang kalaban. Nang makalayo siya ng kaunti, inakala ni Jiro na maaaring nagmula ang Hitman Hunter sa Iron Clan dahil sa hindi kapani-paniwala nitong lakas. Ngunit casual lamang na sumagot ang lalaki na isa lamang siyang ordinaryong tao mula sa pamilya ng mga high school teacher. Dahil sa sagot na iyon, mabilis na napagtanto ni Jiro na isa pala itong mutant, isang taong likas na nalampasan ang mga bloodline ng lahat ng pangunahing pamilya. Nang mapagtantong wala na siyang ibang pagpipilian, nagpa siya si Jiro na isugal ang lahat at tinurukan ang sarili ng ikatlong dose ng poison enhancement. Sa kasamaang palad, sobrang lakas ng kapangyarihang iyon para sa kanyang katawan kaya agad siyang bumagsak sa lupa. Dahan-daang lumapit ang Hitman Hunter upang tapusin na siya. Ngunit bago pa ito makapag-atake, desperadong nakiusap si Jiro na huwag saktan sina Mei at Kimi. Pagkarinig noon, bahagyang huminto ang Hitman Hunter. Eksaktong sandaling iyon ay dumating si Kimi at matapang na ipinahayag na hindi siya papayag na panoorin lamang si Jiro na mapatay. Sinabi niya na lubhang naiiba si Jiro sa ibang makasariling master na sarili lamang ang iniisip. Ipinaliwanag niya na napakabuti ni Jiro kaya pumayag pa itong maging bodyguard niya kapalit lamang ng napakamurang bayad. Pagkatapos noon, inactivate ni Kimi ang kanyang hamster-modified bloodline. Ngunit mukhang napakawalang silbi ng kakayahang iyon kaya maging ang Hitman Hunter ay napatingin lamang dito ng may pagtataka. Pagkaraan, binuhat ng Hitman Hunter si Jiro dahilan upang mataranta si Mei dahil akala niya ay muli itong aatake. Sa halip, kalmado nitong sinabi na dadalhin niya si Jiro sa doktor. Nalito si Jiro kung bakit sinusubukan siyang iligtas ng taong kanina lamang ay nais siyang patayin. Simple lamang ang naging sagot ng Hitman Hunter.
Ayaw na raw niya itong patayin dahil nakita na niya kung anong klaseng tao talaga si Jiro. Ipinaliwanag niya na masasamang tao lamang ang kanyang pinapatay. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Jiro at sinabi niyang hindi na siya kailangang dalhin sa ospital dahil kaya niyang pagalingin ang sarili. Pagkababa sa kanya, ipinakilala ng Hitman Hunter ang sarili bilang si Nakagawa. Ipinaliwanag niya na ang tunay niyang layunin ay lipulin ang lahat ng miyembro ng Beast Clan dahil may narinig siyang plano ng mga ito na maaaring pumatay ng napakaraming tao. Agad siyang tinanong ni Mei kung bakit pati mga miyembro ng ibang pamilya ay pinatay niya kung iyon talaga ang kanyang layunin. Ipinaliwanag ni Nakagawa na ang Beast Clan lamang talaga ang kanyang pangunahing target, ngunit nakialam lamang ang ibang branch families kaya nadamay sila. Ang tunay na nais lamang daw niya ay makapagbukas ng maliit na kafe kasama ang kanyang nobya at mamuhay ng payapa sa isang mundong wala nang mapanganib na mamamatay tao. Inamin ni Jiro na tila baliw ang plano ni Nakagawa. Ngunit matapos masaksihan ang nakakatakot nitong lakas, nagsimula siyang maniwalang kaya nga nitong gawin iyon. Habang pinakikinggan ni Kimi ang kanilang usapan, napagtanto niyang balak silang patawarin ni Nakagawa. Sa sobrang tuwa niya, napasigaw siya sa galit. Ngunit biglang natapos ang kanyang kasiyahan nang bigla siyang bumagsak sa lupa nang walang babala. Agad na tumakbo sina Jiro at ang iba pa upang tingnan siya. Doon nila napansin na ang kwelyo ni Kimi ay nagbago at naging isang buhay na ahas. Inakala ni Jiro na ang kakaibang kwelyong iyon ang sanhi ng nangyari. Biglang may paniking nagsimulang lumipad paikat sa kanila at nang tangkain ni Jiro na hawakan ang snake collar, nagsalita ang paniki. Ipinaliwanag nito na si Jiro mismo ang nag-activate sa kwelyo at kapag sinubukan itong tanggalin ng sapilitan, sisipsipin nito ang lahat ng dugo ni Kimi hanggang sa mamatay siya. Ang aparatong iyon ay tinatawag na bond constrictor, isang espesyal na kagamitan na sadyang ginawa upang sumipsip ng dugo mula sa host nito. Ayon sa paniki, 3 araw na lamang ang natitira sa buhay ni Kimi. Galit na tinanong ni Jiro kung bakit nila nilagyan si Kimi ng ganoong bagay. Kalmadong ipinaliwanag ng paniki na ginagamit lamang si Kimi bilang motibasyon para kina Jiro at Nakagawa. Sinabi nito na kung nais nilang iligtas ang buhay ni Kimi, kailangan nilang personal na pumunta sa teritoryo ng Beast Clan sa loob ng Dogo Animal Kingdom.